Hello, magandang araw mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga kapwa ko din po OFWs around the world. Hello, magandang araw po sa inyong lahat, no? Ang topic natin ngayon ay ito na. Habang nagkagulo ngayon ang administrasyon ni BBM at ang mga Duterte, aba, ang hindi lang buhaya na animal sa Kongreso, ano din, ahas din si Martin Romualdez. Unti-unti ngayon siyang gumagapang. Saan? Sa ratings. Ay, naku po. Nagbabayad ng mga troll farm. O isa na dito yung Global Daily Mirror na to. O, sila nagbalita nito eh. Na ito daw, bumaba daw ang ratings ni Pangulong Bongbong Marcos at ni VP Sara at tumaas ang ratings ni Martin Romualdez. What? Ayan global, ano ba yun? Sana yun? Global Daily Mirror po ang nagbalita nito kahapon, no? May comment pa nga ako doon magkano binayad sa iyo. Global Daily Mirror para mag-spread kayo ng fake news about dito kay Martin Romualdez na tumaas ang trust rating. So, ayon dito sa global, ano ba ito? Paanohin natin yung ilaw kasi masyadong maliwanag. Ayon dito sa Global Daily Mirror na to kahapon, para hindi tayo ma-fake news. BBM, BP Sara's ratings continue to fall. Talaga? Romualdez scores rise in Tangier. Kaya naman pala eh. Itong dalawang, tatlo na sila ngayon na mga survey firm na bayaran ng Tambaluslos at saka of course, ng grupong RAM na to. Romualdez Araneta Marcos, no? Itong tanginang iri na to na survey, Tangier, Okta, at saka yung SWS ngayon, bayarang survey firm na rin yan. Tatlo na, no? Mga walang hiya, mga putang ina, nakakahiya kayo. Pira namin ang pinambayad sa inyo, taxpayers, na naghihirap ngayon. Tapos, lulukuhin nyo pa kami, mga animal kayo. Itong Tangier survey by Ronald Sionco, Global Daily Mirror. The satisfaction and trust ratings of President Bongbong Marcos and Vice President Sara Duterte continue their downward trend in Tangier's latest survey. Sa inyo lang yun. Dahil syempre naman, si Martin Romualdez ang nagbayad dyan sa Tangier na yan na survey. Natural, patataasin ng Tangier survey ang ratings ni Martin Romualdez at ibaba. O unti-unti na ngayong kinakagat ngayon ni Martin Romualdez si Bongbong Marcos. O mga loyalista ngang supporter ni BBM, payag kayo. Nababoyin ni Martin Romualdez si BBM. Held from January 13 to 16, 2025, ayon dito sa 2,000 respondents daw. O sino kaya ang mga to? Following scores to both leaders, the numbers were lower compared to Tangier's December 16 to 19, 2024 na survey daw. Si Marcos Jr. nung January 25 na to, no? 2025 na. Nakakuha daw ng satisfaction ratings na 46.2%. Sa nung December 24, 47.9. So mataas yan noon, bumaba siya ngayon. Tapos si VP Sara now, nung January or nung December 2024, 45. Ay, ang laki ng binawas kay VP Sara. Tapos kay Marcos, konti lang. Kasi parang 7% lang, no? Dahil 2024 kay Marcos Jr., 47.9%.
Tapos ngayong 2025, 46. Oh, dito binawasan, tinapyasan si VP Sara ng malaki. Kay Duterte, Sara Duterte, December 2024, 45.5%. So ngayong January 13 to 16, 2025, 40.6 na lang. Aba! So, trust ratings ni Marcos noong 24, 60.1%, tapos January 2025, 58.5, ano? Tapos kay VP Sara ay sandali, sana yun. Kay VP Sara, last year 2024, trust ratings niya ay 53.4, tapos ngayong 2025 January 47% na lang daw. Dito tayo ngayon sa kay Martin Romualdez. Ano pa sabi dito ni Tanginang Ere na serving bayaran ni Martin Romualdez? Meanwhile, Tanger Beard that is Speaker Martin Romualdez satisfaction and trust scores so increasing, hitting 49 and 59% respectively. Really? Nimulat sa poll nga buti nga ngayon kung sa presidential election umabot ng 1%. Hoy! Tanginang ire, sorbe, putangina nyo. Kakapal ng mga magbumukha ng mga animal na to. Bayaran ang mga diputa. Doon nga sa kanyang lugar sa Leyte. Dahil sa takot ni Martin Romualdez, alam niyang hindi siya mananalo doon. 3 kalaban niya doon na sa pagka-congressman, pinabura niya sa sa Comelec. Lahat yun. Para siya na lang ang tumakbo doon at wala siyang kalaban. Diyos ko po. Kung doon nga sa kanyang lugar, hindi siya mananalo na, tapos ngayon tataas pa ang trust rating niya, putang ina talaga to. This was an improvement in comparison to the 49.9% satisfaction and 58.2 trust ratings that he received from the previous survey. Tanger cited the successful legislative work in Congress, the Quad Committee Inquiry. Diyos, Ginoo, ito yung nagpapataas ng survey ni Martin Romualdez. Ay yung successful na yung Tuadcom. At saka yung sa sa yung pag imbestiga daw ng Tuadcom diyan sa extrajudicial killing ni ni Pangulong Duterte. Lahat nga sila doon, tamimi. Lalo na si Arlene Brosas. Diyos ko po, sa kanilang yes or no, natuldukan ni dating Pangulong Duterte. At saka daw yung illegal na pogo ni hanggang ngayon nga Yung kay, sino ba ito kamakailan, iyon balita ng Manila Times? Ng Philippine Star pala. Ni hanggang ngayon. Hindi mariripa, hindi mabura-bura ng gobyerno ang birth certificate ni Alice Goo. Original na doon siya pinanganak sa Pilipinas. Itong pugo daw. At itong number 1 talaga daw, nagpatas ng survey ni Martin Romualdez ay ang ayuda. Kaya nagkandalitsi ngayon ang tawag dito. 2025 budget dahil sa maraming insertion ni Martin Romualdez. Dahil sa ayuda. Ayuda programs as some of the reasons behind the spike. Ulul. Wala. Babayad-bayad lang. Tataas talaga ang ratings ni Martin Romualdez dahil sa ayuda. Dahil sa Tuadcom at Pugo-Pugo. Asus. Hindi nga niya masagot-sagot ni Martin Romualdez ang sinabi sa kanya ni VP Sara. Na nakikinabang siya sa mga drug lords. At dyan sa mga Pugo na yan at may negosyong Pogo si Martin Romualdez according to VP Sara. Sinagot ba yan ni Martin Romualdez? Hindi. Ano ang sabi ni Baste Duterte?
kay Martin Romualdez, sinagot din ba niya? Hindi. Ang sinabi doon ni Baste, si Martin Romualdez ay isang tikasan. O ano yun? Manluluko. At duwag. Hindi siya nagsasalita sa mga pambibira sa kanya, pero gumagamit siya ng mga tao. Gaya ng mga kanyang mga paid na vloggers. Doon sa kongreso. Kakasuhan ang mga vloggers. Dahil inaano sila, lalo na yung sa Quadcom. Doon sila bumabawi. Gumagamit sila ng tao dahil duwag nga. Tikasan na talawan pa, sabi ni Mayor Baste Duterte, si Martin Romualdez. Tapos ngayon, ito na naman. Itong tangerine na to na survey, tikas din to. Para sabihin, maraming tawag dito, maniniwala na tumataas si Martin Romualdez. Mind conditioning with pay, paninikas. Paghilom Martin Romualdez, at ikaw putang ina mong tangerine survey, yawa ka. Sana magkanda dorog, magkanda magkanda butas-butas yung mga lalamunan ninyo sa kakakay, pati pamilya ninyo, lahat na kayo na tumanggap at lumamon sa pira ng taong bayan na binayad ni Martin Romualdez sa inyo para kayo magmanipula sa inyong survey, mabotas sana ang mga lalamunan ninyo kung pinambili ninyo ng pagkain ang pirang binayad sa inyo. Lahat ng mga bituka ninyo, sana lahat magkanda butas yan, magkasakit sana kayo ng cancer at mamatay sana kayo dahil mga sinungaling kayo. Ang daming naghihirap ngayon ng mga Pilipino. Tapos kayo, binabayaran kayo para manipulahin ang survey ni Martin Romualdez. Mga yawa kayo. Doon sa mga tanso, vloggers, payag kayo na inumpisa na ni Martin Romualdez ngayon, binababoy-baboy si Bangag. It's time to revenge, mga Bangag supporters. Anuhin na ninyo. Ano ba gagawin nyo dyan kay Martin Romualdez? Bahala na kayo dyan mag-away-away. Basta kami bipisara lang. Tapos.